Tinanggap ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagbibitiw bilang kongresista ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Itong pag-submit sa amin ng kanyang resignation, kami lahat ay nabigla. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Sinubukan namin Kahit nagbitiw sa pwesto si Ko, sinabi ni D na dapat pa rin harapin ni Ko ang mga paratang laban sa kanya. Sa ngayon, hawak na raw ng Department of Justice at ng Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon laban kay Ko at wala ng kapangyarihan dito ang House Ethics Committee. Wala pa raw silang impormasyon kung bumalik na ba sa Pilipinas si Ko. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 iba pa kaugnay sa questionable flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Isa po sa mga basehan na rekomendasyon ng halos 290 million pesos na proyekto na ginawa ng SunWest Incorporated na dating pag-aari ni Ko. Batay sa mga dokumento ng Department of Public Works and Highways at pag-inspeksyon doon ni Secretary Vince Dizon, mga substandard na materyales ang ginamit na posibleng nagresulta sa pagkalugi ng gobyerno ng hanggang 63 million pesos. Ayon sa ICI, kahit sinabi ni Ko na nag-divest na siya sa SunWest, posible pa rin mayroon siyang beneficial ownership doon. Magsusumiti pa raw ng karagdagang ebidensya ang ICI sa Ombudsman sa loob ng 15 araw. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Ko at ang iba pang pinakakasuhan. Samantala, itinalaga bilang bagong Special Advisor at Investigador ng ICI si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Papalitan niya nag-resign na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pinasalamatan ng palasyo si Magalong sa naging tulong niya sa komisyon at bukas pa rin naman daw silang tanggapin kung may ibibigay pang impormasyon ang alkalde. Ayon sa ICI, nakakapanghinayang ang pagbibitiw ni Magalong. Gayunman, kailangan pa rin nilang magpatuloy sa kanilang investigasyon. Sinabi naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na mananatiling pribado ang kanilang mga pagdinig. Paraan daw ito para hindi magamit sa anumang political agenda ang investigasyon. Binaha po ang ilang bahagi ng Dato Oding, Sinsuat, Maguindanao del Norte dahil po sa malakas na ulan. Ilang bahay sa barangay poblasyon ang pinasok ng tubig pasado alas 6 kagabi. Abot binti ang baha. Ang tubig na rumagasa ay mula sa bulubunduking bahagi ng bayan. Ang ulan sa Maguindanao del Norte at ilang pang bahagi ng bansa ay epekto po ng easterlies at yan pa rin po mga kapuso. Ang magpapulan ngayong araw ng Martes ayon po yan sa Pag-asa. Pinakapektado po niyan ang Metro Manila, ang Bicol Region, Bulacan, Rizal, pati na rin po ang Quezon Province. Paalala po, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiara. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Tetestigo laban kay Atong ang dating niyang tauhan at isa sa mga akusado sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Siyang isa sa mga naging security personnel ni Ang na si Gleer Codilla. Kabilang ang affidavit niya sa 5 inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice bilang dagdag na ebidensya sa mga reklamong murder, kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa mahigit 30 nawawalang sabongero. Nakapaghain na rin ng mga salaysay ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at mga kapatid na sina Ella Kim at Jose. Nakatakda sa November 3 ang pagsusumite ng mga kontrasalaysay ng mga inirereklamo. Nauna nang naghain si Gretchen Barreto ng kanyang kontrasalaysay. Patuloy naman ang paninindigan ng mga kaanak ng mga nawawala na hindi sila bibitiw sa paghahanap ng hustisya. Pinaaresto ng Mandaluyong Regional Trial Court si retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma at 4 na iba pa. Pareha sa kasong pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong noong July 2020. Gayon din sa kasong frustrated murder dahil sa pamamaril sa driver ni Barayuga. Ayon sa PNP, pinaaresto rin ng korte ang mga kapwa-akusadong si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo, pati sina Jeremy Kausapin, Santi Mendoza at Nelson Mariano. Huling nakita sa Pilipinas si Garma noong September 6
matapos siyang ipa-deport ng Amerika dahil sa kanseladong visa. Noong September 7, sinabi ng Bureau of Immigration na umalis din si Garma patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Pakipag-ugnayan daw ang National Bureau of Investigation sa International Criminal Police Organization o Interpol para mahuli si Garma. Sa gitna ng House Quad Committee hearings noong 2024, itinanggi ni Garma at Leonardo na may kinalaman sila sa pagpatay kay Barayuga at sinisikap pa silang kunan ng bagong pahayag, gayon din ng iba pang akusado. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.